Bagong lahat, luma muna. Ng 2021 NBA draft, ang dalawang player na nag-aagawan sa number 1 selection ay si Green at si Cade Cunningham. Si Jalen Green ang poster boy ng bagong program ng NBA, ang G League Ignite. Si Cade Cunningham naman yung player na consensus na magiging future star dahil sa kanyang build at style, 6'6" point guard. Si Cade Cunningham ang napili bilang number 1 overall ng Detroit. Si Green ang naging number 2. At siya dapat ang magiging kapalit ni James Harden bilang franchise player ng Rockets, na hindi naman ganun ang nangyayari ngayon. Nagkaroon pa ng maikling rivalry yung dalawa kung sino ba dapat ang maging number 1 overall or kung sino dapat ang mas deserving. Kaso nga lang yung Detroit hindi pinansin si Jalen Green dahil na din sa cross-conference silang dalawa. Sinabi pa noon ni Cade Cunningham, tinatrash talk lang siya ni Jalen Green kapag nakaharap sa kanila yung camera. Sinabi naman ni Jalen Green na buti na lang hindi Detroit ang pumili sa kanya dahil ayaw niyang manirahan doon. Pero napag-alaman naman na after niyang sabihin yun, gusto rin pala naman mag-stay nitong si Green sa Detroit. Si Cade Cunningham 3 season na hindi man lang siya nakalaro ng at least 70 games. Nagkaroon pa siya ng injury ng 2023 na tumapos ng season niya. Nakalaro lang siya ng total na 138 games. May career average so far na 20 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Si Jalen Green naman sa loob ng 3 season, mayroong 225 games. 2 season siya nakalaro ng 76 at 82 games. May career average na 19 points, 5 rebounds at 3 assists per game, na kaya naman bumuhat ng team. Sa kanilang dalawa, wala nanalo ng Rookie of the Year. Andala nakakuha noon si Scottie Barnes na nauna pa sa kanilang maging All-Star. Sa pagitan ni Green at ni Cunningham, si Cade ang nakasecure ng $224 million. Pero hindi sigurado kung gaano magiging healthy na player si Cunningham. Hindi na usapan doon yung pagiging all-star, kundi gaano siya magiging available na player at kung gaano siya tatagal during sa kontrata na yon. Pero at least si Cade secure ang karir niya kumpara kay Green. Sa pagitan nilang dalawa, si Green naman yung nakakalaro na mas maraming games. Nasusubukan din siya magdala ng team papasok ng play-ins, kaso nga lang kinapos nung nakaraan. Hindi pa siya nabibigyan ng contract extension, nag-iintay pa siya sa Houston. So meron kasi nagsabi nitong player na iniintay lang talaga niya makapirma ng kontrata para wala na siyang iniisip, para si Sengun ata yun. Dahil 5 taon na secure sa NBA ang isang player kapag nakapirma siya ng max contract. Yung ibang kasabayan pa ni Jalen Green nakaabot ng playoffs katulad ni Jalen Suggs, Kuminga, Mobley, Wagner, Giddey at iba pa. Waiting game ang ginagawa ng Houston kay Jalen Green na willing silang magintay until next offseason bago papirmahin ng kontrata si Green. Ang malala pa doon, marami pang iisipin si Jalen Green doon dahil kapag hindi siya nakapirma ng contract extension bago matapos yung October, hindi siya pwedeng ma-injured ng malala. Doon kasi nakasalalay ang future ni Jalen Green. Sa ngayon pa lang bumababa ang value niya dahil hindi siya bigyan ng Houston ng kontrata. Pwede din siyang baratin ng Rockets or kaya kahit makalipat siya ng ibang team, pwede din siyang baratin at mag-umpisa yung downfall ni Jalen Green. Madami mga players ang dumaan sa ganong senaryo. Hindi naman matatag na drop ba si Jalen Green, underachieved na player. Mas delikado pa nga si Cade Cunningham dahil siya yung may history ng major injury na operahan pa. Kaso nga lang si Jalen Green, number 2 overall. Merong sumpa yung number na yon sa NBA pagdating sa na-drop na player. So base ito sa mga scouting report kung bakit hesitant yung Houston Rockets na papirmahin si Jalen Green kahit nag-a-average pa siya ng almost 20 points per game. Una, sa pangalang Cade Cunningham merong D, sa Jalen Green wala. Kailangan kasing i-improve ni Jalen Green yung kanyang defense na last year naman na-improve niya yung kahit paano under kay Coach Ime. Ito kasi yung problema ni Green sa first 2 years niya sa NBA. Nai-improve naman niya yon paunti-unti. Hindi nga lang katulad ng ibang mga players na consistent. Yun pa kasi yung siyang problema kay Green, yung pagiging consistent na player. Dahil ang isa sa binabato sa kanya, hindi siya consistent sa pag-score. Merong mga time na ilalabas pa nga siya ng coach sa last quarter. Hindi dahil yun sa hindi niya kayang dumepensa or sa hindi niya kayang umiscore. Scorer si Green pero gusto niyang maging 3-point shooter at gusto niyang maging Steph Curry. Literal na sinabi niya yung dati nung sinusundan niya ang blueprint ni Steph, under pa yon kay Coach Stephen Silas. Kahit nag-i-struggle si Jalen Green, mas pipiliin pa rin niyang tumira sa 3-point area kesa ipasok sa lane or kesa mid-range. Mas marami pa siyang attempt sa 3-point area kesa loob ng paint. Times 3 ang lamang na yun.
So hindi naman bawal tumira sa 3-point area, pero at least 35 or kaya nasa 38 to 40% yung percentage kung ang volume ay katulad ng kina Steph. Meron na kasi nagsabing analyst kay Jalen Green, scorer siya pero hindi siya 3-point shooter, wag niyang pilitin. Sa 82 games niya last season, meron siyang 13 games doon na meron siyang 5 3-point shot hanggang 7. Pang-8 din si Jalen Green last season sa buong NBA sa may pinakamaraming attempts. Nakalinya siya kina Steph, Luka, Dante, Klay, Dame at Tatum. Pero si Jalen Green ang may pinakamababang percentage mula sa 3-point area na merong volume na halos katulad ng kina Luka or Steph. Sa listahan kasi ang mga kasama niya doon 37 to 43%. Si Jalen Green nasa 33%. Kayang maging consistent ni Jalen Green kung babawasan niya yung pagtira sa 3-point area at lalong tataasan niya yung volume pagdating sa loob ng paint gaya ng layups or kaya dunks kahit sa mid-range. Kaya siya natatag na inconsistent player hindi dahil yun sa hindi niya kayang umiscore ng magandang percentage kundi nagpipilit siyang maging 3-point shooter.